Mga ka-immortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa mga lihim na karunungan. Malapit na po ang Holy Week, ang Semana Santa. Marami po sa atin, mga grupo, mga tingero, mga pithealer, mga albularyo, yung mga nagdidibusyon ng mga medal, at marami rin naghahangad na nagnanais na makabili ng medal. Paano nga ba yung pagpili ng isang medal at paano nga ba magdibusyon? Kung interesado ka sa aking kasagutan, tapusin mo ang video na ito. Mga ka-immortal, sa katanungan kung paano ba pumili at ng isang medal at paano magdibusyon, bago po tayo pipili, magsimba po tayo. Pagkatapos po natin magsimba, mangumpisal po tayo para malinis po tayo. Pagkatapos natin magkumpisal, saka tayo magdasal sa Diyos, sa Panginoon Diyos amang makapangyarihan na i-guide tayo, gabayan tayo sa pagpili kung ano ang dapat nating itangan na medal na ating pagdidibusyonan para magamit natin kapag tayo nagdarasal, nakikipag-usap sa Diyos, at para din magamit natin pamproteksyon sa pangkalatan. Mga ka-immortal, sa pagpili ng isang medal, ito po ang isa sa magandang medal. Ito po ay isang malakas. Holy Family, siya po yung Sagrada Pamilya. Jesus, Mary, and Joseph. Madali din po siyang lapitan. Maganda po siyang itangan para sa pamilya. Madali rin banggitin ang kanyang pangalan. Kapag ikaw sa oras ng kagipitan, banggitin mo lang, Jesus, Mary, and Joseph, protect me. Pwede mo rin isalin sa Latin, Jesus, Maria, Joseph, adiobame, salvame. Pag ikaw ay bumili ng isang medal, kailangan mo siyang linisan, hugasan, pagkatapos pablisingan mo sa pare. Maraming mga tingero, mga grupo, mga gamot, mga albularyo, yung may kanya-kanya ng pagbiblessing. Yung iba nagbiblessing sa dagat, nilulubog sa dagat, doon sila nagdarasal. Yung iba naman sa ilog, para daw maganda yung daloy ng espiritual. Yung iba naman, pag nagbi-blessing, nilalagay nila sa isang basong tubig at pagkatapos nila mag-blessing, magdasal, iniinom nila yung tubig na pinagbabaran. Pero yung tama talagang pagbi-blessing nito, nagsisimula dapat sa sarili. Dapat magsimba ka, mangumpisal ka, pagkatapos mong mangumpisal, saka ka bumili ng medal. At pagkatapos mong bumili ng medal, hugasan mo siya. At pagkatapos mo siyang hugasan, malinisan, sapari mo siya pa-blessing. At sa pagdidibusyon naman, mga ka-immortal, ito po ay napakaganda. Dahil ito po ay Sagrada Pamilya. Ang dasal na tinuro ni Jesus, yung Ama namin, Pater Noster sa Latin, saka yung sumasampalataya ako, Credo naman sa Latin, tapos yung Aba Ginoong Maria, yung papuri, lahat po bagay na gamitin dasal dito sa Sagrada Pamilya. Ito naman yung kabaliktaran niya, Birhen Maria. Kaya kung magdidibusyon ka, bagay na bagay sa kanya yung tinuro ni Jesus Christ na panalangin, yung Ama namin, tapos yung Aba Ginoong Maria, tapos yung papuri, at yung sumasampalataya ako. Yan. Baliktaran siya. Kaya ito masasabi kong napakalakas ng medal na ito dahil kumpleto siya. Nandito si Jesus, si Mama Mary, at si Saint Joseph. Yan. Tapos yung dasal sa kanya ay talagang bagay. Hindi katulad ng ibang medal na
Hindi naman bagay sa kanyang dasalin yung Ama namin. Hindi rin bagay dasalin yung Aba Ginoong Maria. Hindi rin bagay dasalin yung papuri. At lalong hindi rin bagay dasalin yung sumasampalataya ako. Yan, kaya ito malakas dahil talagang yung dasal na Ama namin, Aba Ginoong Maria, yung papuri, yung sumasampalataya ako, para talaga sa middle na ito. Yan. Kabaliktaran niya, Virgin Maria. Kaya siya malakas. Proteksyon. Pero ang middle na ito, ginagamit lang to kapag tayo nagdarasal, nakikipag-usap sa Diyos, o nakikipag-usap kay Mama Mary na ipanalangin tayo sa kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. At pwede rin tayo sa kanyang lumapit ng tulong. Ito naman Sagrada Pamilya, ganun din. Magdasal lang tayo, hawak lang natin siya. Kapag tayo nagsimba, pag mag-antanda tayo ng krus, hahawak tayo sa kanya. Suot man natin siya sa liig o sa bulsa man natin siya, hawakan natin siya bago tayo mag-antanda ng krus. At kung tayo naman ay tatanggap ng sakrament o ng komunyon, bago tayo hahawak ng ostya, hahawak muna tayo sa middle. At pagkatapos natin isubo ang ostya, ipanalangin natin na maging malinis tayo, pati na yung middle, para hindi mapasukan ng maruming espiritu. Mga ka-immortal, kung natapos mo man po ang aking video, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like and share and subscribe sa akin YouTube channel. Salamat. God bless you all. Ingat tayo lahat.